Yusek, sabi ngayon, no? Oo. Ewan ko ba sa mga nagsasabing week leader daw yung si Bongbong. Ako hindi ako naniniwalang week leader yan. Ngayon, sinasabi pa na magaling yan. Sinabi yun. Quote in quote, magaling yan. Diba? Ngayon, Yusek, si Panelo na lang ang may utak sa mga DDS na nakikita ko, sa totoo lang eh. Bukod doon, meron pa po kayo nakikitang iba? Sa ngayon wala. Kasi diba? kung bukas ang mata at isip ni Atty. Panelo, ay masasabi natin na gumagana ang kanyang katalinuhan. No, diba? Sasabihin nila na weak leader, Oo. walang ginagawa, teka lang. Sino ba yung nasa ICC? Kaya nga. Yo. Sino ba yung nasa Pasig City Jail? Sino ba yung dating pastor? Di ba? Sino nasa na ba si Congressman Teves? Oo. Si Alice Guo. Alice Guo. Saka ba't ang daming nagtatago? Nagtatago sila sa weak leader? Tama. Parang namang napaka-ironic naman. Nung weak leader, kasi pinagtataguan mo? Hoy, si Roque, huy, weak leader nyo. Tatakot kayo sa weak leader. Oo, balik na, weak leader naman pala. Okay. Weak leader daw, di ko. Ang sabi ko kay Roque, umuwi ka na ng Pilipinas. Wala kang silbi dito sa Netherlands. Makulong man ako dito, mahaba ang panahon, umuwi ka na! Naku, wala palang cognitive impairment. Ay naku, pero alam mo, natutuwa din ako kasi naririnig ko kasi yung ibang mga vlogger ng mga kabila, ng mga DDS, na ang tinitignan nila si Panelo eh. Sabi nila, kung ano ang sabihin ni Panelo, yan ang dapat nating sinusunod at pinakikinggan. Kasi yan ang kadikit talaga ni Pangulong Duterte. So ibig sabihin, pakinggan na nila ngayon si Panelo. Dahil iba na yung kanyang mga sinasabi na pamumuri kay Pangulong Bongbong na dati ang tawag nila, pag sinabi nung puno na weak leader, lahat yan. Naka-weak leader lahat yan, Panyero. Weak leader yan. Weak leader din yung mga vlogger. Bangag yan. Bangag din yung mga vlogger. Ngayon, eto na. Nandito na yung bangag. Ang dami ng tao na ngayon, tulad na sinabi na Atty. Claire na, bakit kayo nagtatago? Kung bangag pala yan, kung weak leader pala yan, di sana, baliwalain nyo na lang. At saka meron pa po ako napansin na isa. Kamakailan, bago ang mga rallying naganap, meron pong isang matanda sa Ilocos Sur. Napakaingay. Sabi. Oo. Humukay ng mga issue na matagal na. Sabi nga namin yung issue ni Manong Chavit eh. Matagal na yan. Oo. Tapos sasagutin pa ba natin yun? Sige, para sa kanya, sagutin natin. Pero ang tanong, nasa na ngayon? Biglang tumahimik eh. Ako iko-quote ko lang yung sinabi ni ni Secretary. Parang hayaan mo na, mukhang nag-uulianin. Hindi ako nagsabi nun. Sek Sabi ba ni Sek yun? Sek. Ay, grabe. Kaya ngayon, Sek, ano po masasabi nyo? Di ba, yung katulad yan, yung sa bilyonaryo po na napanood ko kayo, talagang may kalabang kayo dun si Pupo Malus, yung parang siya eh. Majin Buu? Oo, parang political analyst daw siya eh. Yung ipupumalos, yung parang nasa zoo. Majin Buu. Parang pinutasan na yung ilong niya. Basta babae, basta yun eh. Yung tinatanong kayo kung nasa si Gutesa, pero kita niyo po yun tinatanong sa inyo kung nasa si Gutesa. Ano na naman kinalaman nyo doon kung nasa si Gutesa? But yung narrative nila na palabasin na palaging si Presidente ang may pasimuno, ginigipit ng Presidente. Anong masasabi Yun niyo naman ang linyahan. So, hindi pwedeng magmalinis doon. May mali siya yun. May mali siya yun. At considering na iba ang nagdala, Kaya nga. iba ang nag-prepare ng affidavit kasama. Kasama si Mike Defensor. Inamin naman to. Hindi naman nila makakilala to. Inamin to ni Mike Defensor. At dinawit niya pa si Senator Marcoleta. Magkakasama sila na tinulungan nilang gumawa ng affidavit. Tsaka yung may bago lang yung interview ni Mike Defensor kay Boy Abunda. Lahat na daw ng Kongreso, dinamay niya na. Lahat daw ng Kongreso ay may 25%. As in lahat, pati DDS, Congress. Para daw sa? Para daw sa kaya daw po,
nakalusot yung budget kasi nga, yung dahil sa impeachment, nagbayad daw ng 25%. Dahil may 25% daw lahat. As in lahat sa Boy Abunda interview. Sususugan ko, attorney. Baka naman nung panahon niya kay Gloria. Ay. Di ba? Dahil congressista siya, nung panahon ni Gloria. Oo. At di ba parang binabato sa kanya yung issue na nagdadala lagi ng false witness? Oo. Kaya nga. Oo. Actually, hindi lang, di ba, nauna yung false witness, yung una-una, I forgot the name eh. And ito ngayon, siya naman nagreto nito kay Senator Marcoleta. Alam mo, sa totoo lang, pag napatunayan talaga, Yusik, na itong dinala ni Mike Defensor na state witness, sinungaling, damay dito si Senator Marcoleta. Baka naman si Senator Marcoleta nananahimik. Oo nga. Biglang dinala lang itong taong to, hindi natin alam. Pero para sa akin kasi, yung dalawa niya, parang riding in tandem yan eh. Kasi, hindi, totoo lang kinukumpara ko lang po kasi, nung napabagsak yung ABS-CBN, sino po ba nagtulungan? Di ba? Silang dalawa. Kaya may nakaraan na sila eh. So, sa mga ganyang bagay, madali silang mag-usap. At ngayon nga, si Gutesa, nababalitaan natin, nagtatago daw sa may piluka. Saan kaya yun? Nagtatago daw po sa may piluka na kumot. Susugan ko. Ayun ang balita eh. Kahit balibalik ka rin mo, yung piluka ng mag-ama, tingin ko hindi na magbabago yung paningin ng tao na yung pinaharap nila ay talagang walang kwenta. Di ba si Gutesa, Yusek, di ba? Bigla nilang nilitaw, pinagsalita, parang kagatin mo, tapos takbo ka na, bahala na kami. Parang yun na, gagamitin namin yan. Yung sinabi mo, kami na gagamit yan. Basta ikaw, tumakbo ka na, huwag ka na magpakita. Parang ganun lang. Parang ganun yung lumalabas kasi ang pinakahuling pang interview kay Mike Defensor, sinabi niya, alam niya yung whereabouts nung Gutesa eh. Di ba? Nasa mga kabaro niya daw. So in other words, bumaligtad raw, Yuse. Oo. Diba? Yung sa rally ng sinabi niya, Gutesa, naiintindihan ka namin, bumaligtad ka na. di ba? May video daw na bumaligtad na si Gutesa. Ito si Mike Defensor, hindi mo maintindihan to eh. Iba-iba na yung kanilang pronouncement. Ang kailangan kasi dito sa bawat bintang, dapat magbigay ng ebidensya. Tulad niyan, sabi mo, Niolo, may 25% daw. Okay? O kung may alam na siya, kung may personal knowledge siya, magdemanda na siya. Magdemanda ka na. Alam mo na kung sino eh. Kung totoo ha. Pero kung di makakapagdemanda yan, wala. Chismis lang siya. Yusek, abogado ba si Mike Defensor? Parang, Hindi naman po. hindi ko alam Hindi eh. ba, no? Hindi ko, sorry, talaga hindi ko alam. Ako rin, hindi ko alam kung abogado siya o Kaya siguro ganun siya. Mahirap ispilingin yung mga sinasabi. Misang ganito, misang ganyan, misang ganun. Siguro ito yung strategy. Alam mo yung strategy na gagawa ng issue, palakihin, tapos walang ebidensya, pag-uusapan. So, Ika-capture ngayon, gagrab ng mga baba sa nila, sa baba nila, para kumalat. So pag nag-spread ngayon to, yung mga tao na inosente, maaaring maniwala. Tapos pag hinanapan ng ebidensya, ibang issue ulit. Tama. Diba? Ibang issue ulit. Papatayin na nila to, ibang issue. Yan. Yan ang mahirap sa inyo. Tinodo nyo eh. May Defensor, Gutesa, Marcoleta, tinodo nyo. Saldi ko, tinodo nyo hanggang November 30. Ngayon, pagod kayo, no? BBM pa rin presidente. Kakapagod, no? Sa bulsa, tsaka sa utak. May stress kayo. Malolo ko. Parang yung sinabi nga ni Yusek na napakinggan ko, yan sila, yung unang-unang labas ni Yusek Ler magtanim ng intriga. Tapos kahit walang ebidensya. Yun. Yun na nga sila. Hindi nila yung ma-refute. Oo nga. It was the former President Duterte who admitted that sa video. Na eksperto siya even before the time na siya ay prosecutor. Maggumawa ng intriga, magtanim ng ebidensya. Kung sanay na siya dito, imposible hindi niya ito ginagawa madalas. Correct. Para yung mga kritik niya, mapakulong niya. So, eto na. That's right. Music in English that said that the ex-president admittedly, okay? And then the ex-president admitted that the housemate fingerprint, okay? Remember that. Don't you forget that. The ex-president said the housemate is fingerprint. Naintindihan ko yun. Pegador, wala kang kawa